napakagandang Miss Eunice. Ay, Hi, naku. ka. Hello po. Ay, kay Eunice na lang. Nag-enjoy kayo, te? Oo, ikaw din tatanungin kita. Nag-enjoy ka ba? Oo sa, naman, Christmas syempre. cantata? Feeling ko Pasko na kahit November pa lang. Aww. Si Miss Eunice nga pala, isang international student dito sa South Korea. Yes po. Ayan. Miss Eunice, para dun sa mga gustong mag-aral din dito sa Korea, paano ba yung gagawin nila? Meron kayong dalawang option. Yung unang option, through scholarship. Mag-a-apply muna kayo ng scholarship through search nyo GKS, KOICA, yung mga ganyan. POSCO, scholarship. Search nyo lang sa Google, maraming information kayo makukuha. And then once na natanggap kayo sa scholarship, you can choose the university na gusto mong pasukan. And second option is direct ka mag-a-apply sa university. And then, pagka pumasa ka sa admission sa university, it's either you'll get scholarship from the university or parang regular student ka na nagbabayad. So may mga ganong option. Try nyo lang, search na lang sa Google. Marami pong, dun nyo lang di po malalaman. And marami rin nagba-vlog regarding processes. So, feeling ko kaya no. Meron bang yan? Topic exam? Topic depende. Sa course ko kasi, international studies ako. So lahat ng courses ko, lahat ng subject ko is English, yung medium of instruction namin. Pero kung ang major mo, ang instruction nyo is Korean, kailangan at least topic 3 or 4 pataas. Ganon po yung requirement. Pero kung ang major mo is English, ang kailangan lang is English proficiency. But, dahil ang Pilipinas po ay considered ang second language natin is English, parang expected nila na magaling tayo mag-English. So hindi na ako hinanapan ng any English proficiency na nag-apply ako. Miss Eunice, kailangan ba na merong natapos muna sa Pilipinas bago mag-apply na international student? Depende. Kung undergraduate student, bachelor's degree, syempre hindi kailangan. Basta graduate ka na ng K-12. Buti na lang kasi ngayon sa atin dito sa Pilipinas kasi buti K-12 na kasi 12 din dito hanggang 12 din. So kaya pantay na, level na siya, diretso ka na sa college. Ganon. Pero kung magmamasteral ka, syempre kailangan graduate ka na ng bachelor's degree. Kasi ikaw, Ma'am Eunice, nagmamasteral ka na lang master's dito. Ano po pong yun course niyo pala? Sa akin, International Development Cooperation. So kaya siya English kasi siya, more on international studies siya. Kailangan po ba magaling sa Korean language? Kailangan, depende. Ako actually hindi ako magaling mag-Korean, pero matututunan nyo na lang yung language along the way, and recommended syempre matuto ng Korean for survival purposes kasi hindi nyo may enjoy yung mga benefits of living here if you don't know the language. If ever, Ma'am Eunice, hindi siya scholar, magkano yung kailangan niyang i-prepare na halaga para makapag-aral siya dito sa Korea? Depende po sa school actually. Depende sa school. Merong school na nasa 3 million won. That's around 120,000, 130,000 pesos per semester. Pero meron din kung ang university mo is tawag ito, nasa Seoul and international siya na, kumbaga private na nasa Seoul, 6 million, that's around 300 plus, 330, 300 per semester. Tapos ang living expenses, nag-range siya, pinakamababa 30,000 pesos per month. Okay, Ma'am Eunice, maraming salamat. Ayan, si Ma'am Eunice ay isang international student dito sa Korea. So yun lang mga visa. ka-partners. Opo. Bye! Thank you for watching.